Lahat ng mga tao merong hanap buhay. Yung ibang hanap buhay formal, you get paid, merong mga oras, merong license. Yung iba naman informal, but lahat tayo may papel sa buhay. At pwede nating tawagin yun na role natin. Or 6 days you shall labor and do all your work. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work. So yung commandment na ito, double-edged. Isa, tungkol sa pagtatrabaho at yung kabilang side, tungkol sa pagpapahinga. Most of the 10 commandments were given to men or to masters or to leaders. At sinabi, you will not make your manservant, your maidservant, even your animals work on the Sabbath. So ang kausap yung employer. Nagbigay ang Diyos ng regulasyon para tiyakin na ang mga manggagawa ay makakapagpahinga sa tamang dami ng oras ng pahinga at magtatrabaho din naman ang mga manggagawa sa tamang dami ng araw. God rewards work. Psalm 126 verse 5, those who sow in tears will reap with songs of joy. Mahirap naman talaga magtanim. Mahirap mag-invest. Mahirap maghanap buhay. Pero sabi, yung talagang naghihirap, halos mapaluha sa paghihirap sa paghahanap buhay, ay aani na may kasamang pag-awit ng kasiyahan. 1 Corinthians 15:58, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Now, this is a very special type of labor, the labor that is ministerial, the labor that is directly involved in doing the spiritual work of God. Although all types of work are godly when you don't do it in a bad way and when you are doing it in accordance with your giftedness. Hindi ko mo full-time church worker ka, better ka than let's say a full-time accountant or a full-time street sweeper. Lahat ng papel na yan mahalaga sa Diyos, pero yung may kinalaman directly sa pag-aalaga ng mga kaluluwa, pag-aakay sa mga ito, sabi niyo gano'n, yung mga labor na yan, hindi masasayang kahit kailan. Marunong ang Panginoon na magbigay ng gantimpala sa mga nagpapagal at sa mga talagang nagsisikap maglingkod. Psalm 128 verse 2, you will eat the fruit of your labor, blessings and prosperity will be yours. So if P, then Q. Pag may cause, merong effect. Pag may effect, may cause. What cause? Work. What's the effect? You will benefit. Now that's God and work. How about you and your work, your livelihood, your career, your ministry, your role in life? Ang pagiging trabahador mo or employer, ang pagiging manager mo or supervisor, ang pagiging general mo or private, ang pagiging magulang o anak, asawa, kapatid, lahat yan. Anong dapat nating reaction dyan, knowing the relationship between God and work? Love your work. Love your livelihood. Anong trabaho nyo, mga kapatid? Mahalin nyo. Kung hindi man yun ang dream job nyo, pero yun ang job ngayon na nagbibigay sa inyo ng makakain, panggastos, mga kailangan sa buhay, mahalin nyo. Kung kayo ay pagpalain ng Panginoon na makalipat, umasenso, makapunta doon sa talagang gusto ninyo, mahalin nyo rin yun pag dumating na. Pero kung ano yung meron kayo, mahalin nyo. Hindi yung naglalaba kayo tapos minumura nyo yung damit. Hindi may ginagawa ka tapos sinisipa-sipa mo yung mga tools dahil inis na inis ka sa ginagawa mo. Habang pinapakain kanyang trabaho na yan, mahalin mo siya. Nagkakaroon niya ng halaga. Love your source of income. Love your source of accomplishment and satisfaction. Hindi lang pera ang buhay. Number one, naghahanap buhay ka para ka kumita, pero hindi lang naman yun Sa hanap buhay mo, pwede kang magkaroon ng halaga. Nagkakaroon ka ng meaning and substance. Nagkakaroon ka ng identity and role and function. In fact, sabi nga nila, dapat nakikita mo yun para meron kang source of meaning. Source of substance. Artists, artisans, craftsmen, factory workers, assembly line workers, lahat ng mga yan, meron tayong input sa pag-produce ng isang bagay. At nagkakaroon ka ng halaga. Kaya nga, kuminsan, nalilito tayo. Akala natin, yung trabaho natin, yung title natin, yun tayo. Because a lot of it is also true na yun ang definition ng kung sino tayo sa sandaling yun. But find happiness in that. Kung kailangan mo magtrabaho, kahit hindi mo gusto yung trabaho, kailangan mo pa rin gawin, edi gustuhin mo na para masaya ka.
Kung ano man yung ginagawa mo, hindi mo man yun ang balak na gawin buong buhay, pero habang kaharap mo ngayon, harapin mong mabuti, gawin mong mabuti, do it because it is good to have work. Find satisfaction in the motion, in the process. Kung nananahi ka, nagpipinta ka, nagwe-welding ka, nag-o-opera ka ng mga pasyente, may ginagawa ka, nagkukulay ka ng buhok, find satisfaction in the very act of doing your job. And in fact, when you find a lot of satisfaction and even enjoyment to the point that it becomes almost like play, can you imagine being paid for playing? Kaya nga yung mga talagang nalagay na sa mga tamang lugar nilang trabaho, tapos binabayaran pa sila, napakapalad. Because there are things that you will do without pay, you will even pay to do it. Marami yung mga creative people ganyan. Sasali sila sa mga music band, sa mga dance troupe, sasali sila sa mga kung anong grupo na halos wala naman silang kinikita, abonado pa sila, makasayaw lang. Pero dahil masaya ang ginagawa nila. Tatandaan natin ito mga kapatid, bring your satisfaction a notch higher than financial satisfaction.